Amen. Sige po, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Welcome po sa ating midweek service. Let's give the best clap and praise to God. Hallelujah. Thank you, Lord, for you are awesome in this place right now, oh God. Hallelujah. Praise your name. You're in this house of love breaking. We come together now to worship Him. This house is built for Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Sing, God is awesome, come on. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. You're in this house of love breaking. We come together now to worship Him. This house is built for Christ our rock, cannot be shaken. Come on. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken whole. Say, God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this way. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Sing, I found. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power. There is power here for a miracle. Set the captives free and make a broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. One more time, say, God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. You are an awesome Lord. Hallelujah. Awesome God, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. We praise your name, oh God. We honor you today. We worship you, Lord, in spirit and in truth, hallelujah. We are here to worship you, God, hallelujah. And those who call upon your name, O God, will be saved. Those who call
who made you as their Lord and Savior, they will be saved. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether one. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Don't sing, here I am, come on. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Yeah, here I am to worship. Here I am to bow down. You're my God. You're altogether, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. Hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon
the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord, say, and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. I'll never know. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Come to worship, here I am to bow down, here I am to all together. Oh, wonderful, you are wonderful, Lord. We praise your name, O God. Oh, we praise your name, Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, we lift up your name today. We exalt you today, O God. Hallelujah. Today, O God, we are about to witness once more your presence. We're about to witness once more the power of your word, O God. Lord, let this midweek service be a blessing to each and every one of us, to those who are here right now in your sanctuary, and those who are watching online. God, Lord, we declare and we decree, God, your presence be upon us, God, every single day of our lives, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang buong gawain ito, Panginoon. Binabalik natin sa iyo ang pinakmataas na puri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Sige, check. Sige po, tayo ay darako na, no, sa ating pagbibigay sa Panginoon. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we exalt your name. We glorify your name, O God. Thank you, Lord, for your presence, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 4:17. Lord, we thank you, Lord, for all the blessings, favor, and your provision, Panginoon, na walang humpay, Panginoon, na pinaparanas mo sa bawat isa sa amin. I declare and decree right now, Lord, your word, Panginoon, patuloy, Panginoon, sa iyong mga kamay po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, na mayahayag sa hapong ito, sa lahat po, Panginoon, ng mga makakarinig, sa lahat, Panginoon, ng aming manonood sa gabing ito. Let your presence dwell, Lord God, in the midst of them. Mangusap ka, magturo ka, Banal na Espiritu, as we move to your word, O God. Empower your people, Panginoon, sa oras na to. We give you glory, we give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige, tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. Amen. Isang pinagpalang hapon o isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ang ating po pag-aaralan ngayon, no, ito po ay aking pinamagatang The Outrages of Power. Or the outrage of power. Bawat isa sa atin, sa araw-araw nating mga buhay, we are busy following sa kani-kaniyang mga agenda, kani-kaniyang mga activities, amen? May kanya-kanyang mga schedule, amen? Ito ay ginagawa natin, reality ng buhay ng bawat isa sa atin. If you are believers o unbelievers, no, ito ay realidad, no, na na-encounter natin o ginagawa natin araw-araw. Katulad ng sinabi ko kanina, we are busy following your personal agenda, personal schedule, personal activities, o sabi dito, o personal na career na kailangan natin i-manage. Our hobbies to pursue. No, sabi dito, meetings to attend, classes to take. Amen. So, magpapasukan na. Amen. Yung mga teacher niya, no, ready na sila sa ang tawag doon, sa balik eskwela, no? Sabi dito, attending meetings, classes to take, and because of your busy schedules, we do all of this as our main priorities. Amen ba? At kadalasan, dahil nga meron tayong mga kani-kaniya mga aktibidad, may kani-kaniya tayong mga schedules, meron tayong mga personal na mga work, mga trabaho, mga kausap, sa reality ng buhay natin. Ang sabi dito, at ito ay isang way na kung saan ito, kung minsan ay hindi natin namamalayan, no, ay nagiging main priorities natin. Amen po ba? Every Christian has been given the power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit, when we accept the Lord as Lord and Savior ng ating mga buhay, you are already empowered. Our text, it is the power of witness. Pag sinabi natin, narinig natin yun sa Acts chapter 1:28 o 1:8. Ang sabi doon, pag narinig natin yung the word witness, ano yung pumapasok sa isipan natin? Yung the word na witness. No? Sabi dito, it is the power to witness. It is the power to live victoriously. Amen? And usapang power. Amen. Meron pong pangyayari na nangyari doon sa part ng Amerika, sa New York. Nagkaroon po ng several days na interruption. No, sa walang kadahilanan na dahilan, ilang araw pong nawala, no, ang kuryente. And dahil nga doon sa hindi nila inaasahan na interruption, the power, na yung supply ng kuryente, ang dami pong mga, ang daming mga aberya, no? Siguro yung isa dito, yung mga business people, yung mga business, amen, apektado, no? So now, hindi nila alam kung kailan darating, no, yung kuryente na yan. At
ang sabi doon sa ano na yon, doon sa account na yon, no? So ilang araw na hinihintay nila yung power, ang daming mga trabaho na hindi nagawan ng paraan dahil nga they are waiting, no, na manumbalik, no, yung power, no? And sabi dito, alam naman natin, no? For example, halimbawa ko 'yan ng RRF namin sa Mapalad. Kapag tayo po ay naputulan ng ilaw, ano yung dahilan? Ano bang dahilan? Hindi nagbayad ng kuryente. Maliban po dun sa hindi nagbayad. May sira. Amen? Or, sabi dito, yung sinasabi ni Ma'am, hindi nagbayad. Ano pa? May sira kasi may nangyayaring ganyan. Biglan, sa isang iglap, pumuputok yung mga transformer. So, ang nangyayari doon, we are surprised. Nasa-surprise, ay, ba't wala na ng power? Amen? At iritang-irita ka dahil nga, lalo na kung yung trabaho mo is online, and then meron kang mga tinatapos na mga trabaho at bigla-bigla may interrupt. Yes. Yung supply ng kuryente. And sabi dito, at kapag, di ba, lalo na kung pinatay yung ilaw 6 to 6, di ba 6 to 6, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta, no? Meron nga dito, no, pumupunta pa nung wala pa yung Mart, pumupunta pa sa San Fernando, ang gagawin lang doon para magtrabaho. So, ibig sabihin, ang laki pong bagay, no, yung interruption ng kuryente kapag ito ay nawala. Amen po ba? We have the power outage when we fail to depend on the Holy Spirit. Amen? Katulad din po, no, sa atin, no, kapag hindi natin nabigyan ng pagkakataon ang banal na spirito na makapangusap, na makapanirahan, makapag-communicate sa Kanya para din niyang power supply na kung minsan na-interrupt. Amen. Yung ating apoy sa paglilingkod sa Panginoon, apoy na kung saan merong inilalagay ang Diyos sa mga puso natin para ma-accomplish ng bawat isa sa atin, especially kung ang bawat isa sa atin ay talagang servant na ni Lord. Lahat ng servant ni Lord magsabi ng hallelujah to the King. And ang sabi dito, when we fail to depend on the Holy Spirit as we should, because He is the source of our power. Amen po ba? Actually, minsan naiisip natin, parang wala akong kapangyarihan to do such things, especially gumawa ng himala, magpagaling ng may karamdaman, or mag-share with boldness, amen, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Parang feeling ko, wala akong power to do that. Sabihin mo sa katabi mo, sabi mo lang yon. Because narinig ko yung word ni Pastor Jing. Kasi si Miles Monroe, yung word na ginagamit niya doon sa your weakness, no, yung kahinaan, yung na-overwhelm ka. Amen. Sa mga bagay-bagay na nangyayari personal sa ating mga buhay. And because the Holy Spirit is our source, so ibig sabihin, merong mga pamamaraan, no, ang bawat isa sa atin, dumarating yung pagkakataon, yung ang word na na-overwhelm tayo because of lack of priorities, lacking focus doon sa mga bagay-bagay, nung nabanggit ko kanina, no? And ang sabi dito, in Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. Kanino po ito ibinigay, no? Ibinigay po ito sa lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng tumanggap kay Kristo, magsabi ng hallelujah to the King. Ang sabi dito, when you accept the Lord as Lord and Savior ng buhay natin, you receive that power in your life. Amen po ba? Ibig sabihin, ang banal na spirito ay nasa sa atin. Amen? So, ang sabi dito,
you will receive power after the Holy Spirit has come upon you. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay hindi na po umihiwalay sa atin. Amen po pa. Especially, sabi ng salita ng Diyos, in the last days, ang nagwo-work na po ngayon is the Holy Spirit. Amen. After the four gospel, when Jesus Christ ascended in the heaven, no, siya po ay umuwi na sa kanyang amang nasa langit, meron siyang iniwang salita na ipinangako niya sa kanyang mga disciples. In Matthew chapter 28:18 to 20, ang sabi doon, humayo kayo, ipangaral nyo ang mabuting balita sa lahat ng dako. At sinabi niya doon sa 20, at ang banal na Espiritu, sabi doon, ang siyang makakasama ninyo. Amen po ba? Now we are in the last days. After Matthew, Mark, Luke, and John, kung titingnan natin in the New Testament, after the John, ano yung kasunod? Acts. Amen po ba? After nag-ascend si Jesus, and then, after John, and then the book of Acts. So makikita na po natin yan, yung work ng banal na Espiritu until now. Siya yung kasama natin doon sa tatlong persona. Ang banal na Espiritu ang siyang nagiging kasama at katuwang natin ngayon. When do we have power outage in our lives? Kailan natin nararamdaman na akala natin we don't have power? Parang naputol na yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Yun nga yung feeling natin na parang hindi natin kasama si Lord. Feeling natin na parang mas powerful niya kaysa ako. Di ba merong mga ganon? Parang ang galing-galing niyang mag-pray. Parang ang galing-galing niyang maglingkod sa Panginoon. Ang galing-galing niyang magsalita. Siguro, grabe yung Holy Spirit sa kanya. Amen? And sometimes, nagko-question tayo, bakit sa akin hindi ko nararanasan yon? Baka kapatid, ito yung pamamaraan. You have the outage in our personal lives. Number 1, we have power outage when do not seek God in the plans for our lives. Nagkakaroon ng putol, yung apoy natin sa banal na Espiritu because hindi natin isinasama ang Diyos sa lahat ng mga plano na ginagawa natin. At syuko po ba, Ken? Sabi dito, we have power outage when do not seek God in the plans for our lives. Joshua chapter 9:14, makikita natin diyan, nung makipagkasundo, ang mga kalaban ni Joshua, and then sinabi doon, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Dito po, meron pong pakikipagkasundo ang mga kalaban ng mga Israel. At dito po, ang ginawa po ni Joshua, talaga pong pagsilbihan dala. Talagang sinerve nila. Ipinakita nila at ipinamalas nila na kung papaano na-overcome yung kanilang laban because kasama nila si Lord. Sinasangguni nila ang lahat ng mga plano nila sa Diyos. Amen. Ang tanong ngayon, sa bawat pagkakataon ng ating mga buhay, lahat ng ating our plans, our career, even in our everyday agenda ng buhay natin, sa pag-aaral natin, balik eskwela, paano natin isinasama ang Diyos para ma-encounter natin siya sa mga buhay natin? Now, sometimes, we are empty. Amen? Tayo ay parang wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan to do so, yun sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon. Because, ang sabi dito, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang Diyos na isik siya araw-araw sa mga buhay natin. Sabi nga ni Dr. Miles Monroe, we are busy in our time. We are busy in our schedule. But sometimes, sabi doon, kinakalimutan natin yung pagkakataon na kung saan ma-meet natin ang hari ng mga hari in our personal devotion. Because of our busy schedule, nakakaligtaan natin magbigay ng oras para sa Panginoon. Amen po ba? By the power of prayer, we always need to seek God's wisdom and direction.
Kapag ikaw ay umupo sa presensya ng Panginoon, alam nyo, talaga sabi ko kay Pastor Jing kanina, no, kapag ikaw ay talagang, ang panalangin po ay hindi boring. No? Kapag ikaw ay ginawa mong hobby, yung pananalangin, alam mo po, kayang mo din lampasan si Daniel at si Nehemiah sa pananalangin. Because in prayer, when you are in the presence of God, talagang grabe yung pangungusap ng the Lord sa iyo. Lahat ng mga, at doon pumapasok yung vision. Ipinapakita ng Panginoon yung mga bagay-bagay sa hinaharap. Because you are in the presence of God. Itinuturo, binibigyan ka ng kakayahan ng Panginoon, the wisdom, the right direction na kung saan patutungo yung buhay na pagpapagamit mo sa Panginoon. Hindi mo lang tinanggap si Lord as Lord and Savior ng buhay. After that, no, wala na, hindi doon natatapos. Amen po ba? Nandyan ba kayo? If the power of the Holy Spirit live in us, so ibig sabihin, no, hindi na kailangan ipaalala ng pastor, ng RRF leader, kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan nating gawin. Amen? Ipaalala ng RRF leaders yung buhay na pananalangin natin sa Panginoon. Because when you pray, ang sabi dito, you will be witness the power of the Holy Spirit na nasa sayo, kapatid. At syempre, if you are, meron kang power, meron kang lakas, yun lang naman yung lalabas. It will manifest in your life. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? And sabi dito, no? By the power of prayer, we always need to seek God's wisdom and direction when we want to serve Him. Lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, magsabi ng hallelujah to the King. Hindi nyo po ba napapansin? Nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, RR doon, lingkod dito. Pero, bakit hindi tayo napapagod? Amen. Bakit hanggang ngayon? Tingnan mo yung katabi mo, bakit hanggang ngayon? Kasama po pa rin yan. Ilang taon na tayo dito? Yang mukha na yan, ilang taon mo nang kasama yan. Pero andito pa rin tayo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Because of the fire of the Holy Spirit na nasa sa atin. Yan dyan po bang bawat isa sa atin? Example dito, bago ginawa ng ating Panginoong Yesus yung kanyang ministry. Ang sabi ng Bible, nung siya ay ibautismo ni John the Baptist, anong sabi doon? May kalapating bumaba is a sign the Holy Spirit. Kaya nga po, after mabaptize ni Jesus, sa kanyang pagbaptize, dahil yung banal na spirito ay nasa kanya na alam niya kung ano yung gagawin niya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Alam niya kung sino yung mga pupuntahan niyang mga disciples. Alam niya kung sino yung pipiliin niya sa mga disciples. Because of the wisdom, because of the direction ng banal na spirito na nasa kanya. Amen po ba? Number 1, we have power outage when do not seek God in the plans for our lives. Number 2, we have power outage when we have human relationship problems. Ito po, isa pa to. Amen. Kaya nga po, ang bagal ng usad natin, ang tagal mo ng believers, ang tagal mo ng leaders, ang tagal mo ng works, bakit hanggang ngayon? Okay na po sumagot. Amen. Nalampasan ka na nung mga nauna sa'yo. Amen. Amen po ba? And, tapos nagtataka tayo, bakit siya na lang lagi ang pinoprompt ni Pastora? Bakit siya na lang yung pinoprompt ni Pastor Sam? Ano kaya ang dahilan? As a human being, meron tayong problema. At ano yung mga problema na yan? Iba yung pinapriority natin sa mga buhay natin. Amen ba? At ang sabi dito, we have a human relationship problem. May problema tayo, kaya hindi ganon yung growth natin sa Panginoon. Ang dami nang lumampas, ang dami nang nalampasan ka na ng lahat hanggang ngayon. Sipan mo, aduan na kang pulong mangara, graduan ka pa rin. Upot,
Hallelujah. And sabi dito, Jesus gave His love. And He intended for us to share love with other people. And He intends for us to share His love for other people. Amen? Alam mo yon, paano natin maipamamalas yung witness na naranasan natin sa Panginoon? Paano natin maipamamalas yung gustong gawin ng Panginoon para sa iba na magamit ang buhay mo kung tayo mismo ay hindi natin na-witness? Amen, ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Ano ba yung na-witness? Ano ba yung na-witness ni Lord? Ano ba yung na-witness mo sa Panginoon? Amen. At gaano na ba yung ka-intact, yung relasyon mo, yung pagmamahal mo sa Panginoon? Kaya nga sabi ng Revelation chapter 2:4, hindi ka na katulad ng dati. Our first love to the Lord. Hindi ka na katulad ng dati. Yung pagmamahal mo sa akin, hindi na katulad ng dati. Why? Because of this interruption sa mga buhay natin. Ang problema, napapag-interrupt tayo doon sa mga gawa ng kaaway sa mga buhay natin. Kaya sabi nga ni Dr. Miles Monroe, no, the social media, may advantage at disadvantage. Kapag ang social media, hindi mo nagamit ng tama, kukuhanin yan. Amen po ba? Nandyan ba tayo? Nandyan ba tayo? Ang social media may disadvantage at may advantage. Yung advantage, no? For example, meron kang gustong makausap, personal. No? Kung nasa Manila siya, through video call, nakikita mo, nakakausap mo siya. And sometimes, hindi natin namamalayan, no? Talagang ginagamit ng kaaway, no? Our time, our effort, dahil nga nakababad tayo. Kaya yung itsura mo yan, upang glory. Tapos sasabihin mo, ang Diyos ay mabuti. Ano nga, nakukuha mo ba? How to makanano may witness, Lord? Paano natin maipaparamdam yung pagmamahal ni Christ sa ibang tao kung tayo mismo ay hindi loaded? Hindi loaded sa problema, loaded sa presensya ng Diyos. Amen. Sa anumang aspeto na paglilingkod natin, saan ka inilagay na may bigay mo yung pinakamainam sa Panginoon. Kung tinawag ka para magwalis, magwalis ka. Bigay mo yung pinakamainam. Kung tinawag ka para mag-worship leader, tinawag ka para magbigay mo na. Kasi hindi mo alam sa kasusunod, bukas pala, dinatang na yung Lord. Amen. Binigyan tayo ng pagkakataon na mag-lead. Bigay natin yung Eko Marine. Dem biyadareng Kristiyano. Matapang laapog. Amen. Lawan may isipin mo, matapag yan ba apog yan? Amen. Kailangan makapal na rin kaya katamong lupa. Pwedeng Marine, king ministry. At suko bakyan. Amen ba? Mga nano may asher, paano natin maipaparamdam yung pagmamahal ni Christ? Paano natin i-witness sa mga kaklase natin, sa mga tao sa paligid natin, kung sa atin mismo, hindi natin na-witness si Lord? Amen? Amen po ba? At suko ba yan? Nandyan ba kayo? In Colossians chapter 3:14, nandyan ba ate? At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan ng siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. 1 John, chapter 4:7-12. Nandyan ba? Okay. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Kanino nagmula ang pag-ibig? Kanino po? Hindi po sa tao, ha? Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Diba, may siping mong kaluguran mo yan. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Next. Hinihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Nagkaroon tayo muli ng bagong buhay.
Sa pamamagitan niya. Sino po yun? Ang ating Panginoon. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, sabihin mo sa katabi mo, minamahal kita. Kung ganon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen ba? Amen? Kung personal po natin na witness yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Personal natin na witness yung katapatan ng Diyos sa mga buhay. Personal natin na witness yung milagro ng Diyos sa ating mga buhay. Yun lang yung nating ibabahagi sa iba. Amen ba? Amen po ba? At suko po ba, Ken? Nawan tanong, yung bang kagalit mo, kailangan mo bang mahalin? Sabi ng Bible, love your enemy. Amen? Kailan ba ako pumunta ng Walter Mart? Thursday. Sa dinami-dami, nag-enjoy kasi first time ko pumunta Thursday. First time ko pumunta doon. At habang naglalakad ako, sa dinami-dami ng aking makikita, yun palang talagang dapat talaga. Yun pa yung makikita ko the first time. Habang naglalakad ako, merong Pastora, wala na po akong kawala kasi naakbay na ako ng kanang kamay, nakaganon na sa akin eh. Ay, ikaw pala te. Nang makita ko, kasama niya yung asawa niya. Oh, saan ka pupunta niyan? Sabi ko, wala, naglalakad-lakad lang, sabi ko. Sabi nila sa akin, tara, sabi niya, maglugaw tayo doon. Oh, hallelujah. Naglugaw kami, pinakain ako. And habang kami kumakain, no, ay before pala yon. Nung makita ko siya, syempre, no, dati kasi kasama ko siya, talagang hanggang makanan naman, masanting. Alam mo yon, yung unang tingin ko, hey, sabi ko, alam ni Tita Sonia kung sino yun. And then, umupo po ako, kausap ko sila. At alam niyo po, no, kapag talaga yung tao, talagang napatawad mo na, nagpatawad ka, minahal mo, amen, kahit wala ka nang mararamdaman, nakikipagkwentuhan ako. Tapos, sabi ko inaano ko si Lord tinitingnan ko kung ano yung sasabihin ni Lord sa akin. Kasi pag ganun, talagang nakikinig ako kay Lord. And to make the story short, nagkwentuhan kami hanggang dumating yung pagkakataon na sabi ko sa kanya, labas muna ako. Eto na, lumabas ako. Sabi ni Lord, Lord. Sabi ko, dali, kasi mag-member ako. Sayang na Lord, sayang. Ay, nakapiyatagot na Lord. Linwal na ako pa, kanyang-kanyang ko. Ganun pala yun, no? Ganun ako. Eto na. Sabi ni Lord. May langit ito kasi sinabi ng Lord lumabas ako. Bumalik ako ngayon. Nung pagbalik ko, wala na sila. Sabi, Lord, message yan ako. Importante doon, sumunod ka. Amen. Alam mo yon, kapag malapit ka sa Panginoon at meron kang, alam mo yun, yung everyday ng buhay mo, talagang kinakausap mo si Lord, nagiging sensitibo ka sa pangungusap niya. Amen? Nandyan ba kayo? Sabi dito, sino yung nagmahal sa atin? Si Lord. Amen? Na-witness ba natin yung pagmamahal ni Lord? Sabi dito, isinugo niya kanyang bugtong na anak para sa atin, para maipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan niya kanino? Ng ating Panginoong Yesus. Amen? Number 3, we have power outage when we do not forgive other people. Ito yung nagiging isang way din po, no? Yung katulad ng sinabi ko kanina, kapag hindi tayong marunong magpatawad. Kaya lagi pinapaalala ni Bishop sa atin, lagi kayo
magpatawad. Amen? Kasi ang pagpapatawad, kapag hindi ka nagpatawad, ang daming nag-a-arise. Ang daming nag-a-arise sa mga buhay natin. Nagiging boast ka, yung pride mo, no, talagang ang taas, no? Hindi ko alam, dati half chicken lang, ngayon whole na dahil sa sobrang taas mo na. Amen. Pag hindi natin nababantayan yan, sabi dito, no? Yun ay, nagiging way na yun, para ang tagal bago magpatawad. Kaya nga sabi ni Misha, lagi kayong magpatawad. Kailangan, alikam, sabi nga nung tao-tamo mo para yaman nasakit, tama ba? At bilang human, bilang tao, talagang minsan nasasakit. Ating ka pang matayer. Sino yung walang mata dito? Marami ka pang nakikita. Amen? At sometimes, dahil sa mga nakikita mo, and you nagsasilent ka, you keep quiet, and sometimes, nasasaktan ka. But alam mo yon, kapag ganun yung sitwasyon, pag nanalangin ka sa Panginoon, dahil nga lagi kang nagpipray sa Panginoon, ipapaunawa ng Panginoon, magpatawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka. Kaya napakahalaga sa atin. Sabi dito, na meron tayong intimate oras na relasyon sa Panginoon araw-araw. At ang pananalangin, alam nyo po, no, ang buhay na pananalangin natin, minsan once a day na lang yung ginagawa natin. Pero alam nyo, napakasarap pala, subukan nyo. Subukan nyo mo. Ang sarap lang. Every now and then, talagang mag-pray ka kang Lord. Ano, hallelujah. At so ko ba, Ken? Sino dito po yung nagpipray? Sabi dito, there are many Christians who are not forgiven someone for some reason. Merong mga Kristiyano na sila pero ang tagal, no, hindi makapagpatawad, hindi makarelease-release ng kapatawaran. Bakit kaya? Anong problema? Patawaran na ka, pero kamo papakit ka ko. Kaya, patawaran, pinapatawad na kita, pero ayoko munang makita siya. Sabi ni Bisha, paano mo pinatawad kung ayaw mong makita? Diba? At ang hamon doon, kapag nakita mo, amen? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo pag nakita mo? Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Number 4. We have power outage when we do not stay close to God. Ito pa po. Sa James chapter 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Sabi dito, kung tayo daw ay lalapit sa Panginoon, siya ay lalapit din sa atin. Katulad ng inawit natin kanina, lahat ng tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Amen ba? When we ignore the leadership of the Holy Spirit, we lose our closeness to God. Dahil nga doon sa mga sarili-sarili nating agenda, may ikayata yung taong milala ko reason, excuses. Sabi ni Dr. Miles, patugunan niyo yung excuses sa yan. Sabi ni Dr. Miles, tigilan na yung mga excuses na yan, kasi yung mga excuses na yan, yan ang mga ginagamit ng kaaway. Amen. Amen ba? Lahat po tayo may mga ginagawa. Amen? Amen ba? Sabi dito, when we ignore the leadership of the Holy Spirit, through our prayer, umihingi tayo ng guidance, direction sa banal na Espiritu. Kaya nga po, pagtayo natin sa presensya ng Diyos, talagang napakalakas mo. Parang lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan mo, you will overcome because you are fire. Amen? Nag-uumapoy ka. Amen ba? Nandyan ba kayo? Amen. Sabi dito, when we ignore the leadership of the Holy Spirit, we lose our closeness to God. Huwag nating hayaan yan. Sabi mo, huwag mong hayaan yan. Amen. Amen. Sa pag-aaral, sa trabaho, amen. Alam ko po, no, talagang busy tayo. Pero naman, bilang mga anak ng Diyos, isa sa mga mandato natin, our mandate to God, maliban sa pagpahayag ng salita ng Diyos, kailangan po meron tayong tamang oras sa pananalangin sa Panginoon. Amen ba? Now, kanina meron tayong apit na pinagmumulan, no, ng outreach ng power na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, what is the causes of the outreach power? Ano naman yung mga causes? Ano yung mga dahilan
No, ang sabi dito, bakit napuputol? Yung ugnayan natin sa Panginoon, bakit nawawala? Feeling mo nawawala yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Isaiah chapter 1, 4-6. NLT. Ang sabi dito, oh, what a sinful nation they are, loaded down with a burden of guilt. They are evil people, corrupt children who have rejected the Lord. They have despised the Holy One of Israel and turned their backs on Him. 5. Why do you continue to invite punishment? Amen? So, hindi natin namamalayan sa mga dinideklara natin. Sabi dito, bakit? Sabi dito, why do you continue to invite punishment? Must you rebel forever? Amen? Sabi dito, your head is injured and your heart is sick. Hallelujah. You are battered from head to foot, covered with, sabi dito, brushes, sabi dito, welts, and infected wounds without any soothing, sabi dito, ointments or bandages. Hallelujah, katindi na nina. Amen po ba? Ang sabi dito, ito yung mga nagiging dahilan, causes. Bakit nawawala yung apoy sa mga buhay natin because of this? Ang akala natin, kung minsan nandito tayo, we are in the ministry, we are serving the Lord, but hindi mo pala namamalaan, meron kang wounds. You are sick. Amen? May sakit tayo, hindi natin namamalayan. Why? Because yun nga yung sinasabi ko kanina na nagiging hobby na natin. At ito yung mga causes na sinasabi dito. Ano yung mga causes na yan? Ang sabi dito sa verse 5, rebellion spirit. Amen? Rebellion spirit, yung mga pag niremind ka ng mga pastor mo, niremind ka ng mga leader mo, alam niyo po, yung rebellion spirit, hindi lang po yung nawawala ka sa church. Pwede rin po kahit na nandito ka. Amen? Why? Sabi dito, ating kang problema kayong puso. Matigas na yung puso natin. Why? Because yung mga nagagawa natin, yung mga hobby natin ginagawa. Ang akala natin, okay lang. Pero hindi mo namamalayan, nagiging habit mo na pala araw-araw. Kaya ang nangyayari, dahil araw-araw, yun yung ginagawa mo, your heart is longingness. Nalalong yung heart mo doon sa presensya ng Panginoon. But because, yung gawa ng kaaway, ang siyang tawag doon, nag-a-arise. Nalalampasan niya. Yung gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen? Nandyan ba kayo? Rebellion spirit, verse 5. Ano pa? Heart problem. Include, sabi dito, verse 6. Ano yung naka-include dito? Dito sa heart problem, pride. Profession. Position. Pain. Sakit sa puso. Amen ba? Ito daw yung mga causes. Why? The outage of the power of the Lord ay nawawala. Feeling mo nawawala because of this. You have no time to read your Bible, pero may time ka for how many hours? Dut ka rin. Amen? Eto pa, tingnan nyo. Kapag nasanay tayo dun sa mga bagay-bagay, lalo na po, doon nakasanayan natin, try mo. Pagdating doon sa mga bagay-bagay na nakasanayan natin, parang ang tagal ng oras. Pero pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, may kami itong kapang chapter, manuyab na ko. Tutuli. Tutuya po yan. Bakit? Amen? Kasi nga yun yung gusto ng kaaway. John chapter 10, 10b. Naparito ang kaaway upang pumatay,
mangwasak at manira. Sirain yung relasyon mo sa Panginoon, sirain yung buhay mo, at ibalik mas worse kesa dati. Sabihin mo sa katabi mo, burimita. Amen po ba? Nakita po natin yung mga causes. Amen. Ang akala natin, you are nasa ministry ka. Amen. Pero, hindi mo pala alam, may sakit ka. May mga wounds. Through the fire of the Holy Spirit na nasa atin. Alam niyo po, kaya natin i-deliver yung mga sarili natin. Hindi na kailangan, okay yung may instance na pinagpipray tayo ng mga pastor natin. Pero kapatid, ang preaching ng kaharian, kahit ikaw pwede kang mag-deliver. Kahit pwede mong i-deliver yung sarili mo, kapatid, sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Why? Because the power of the Lord is in you. Because we are the temple of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ay naninirahan kanino? Sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ngayon, sino yung umiibig sa Kanya? Lahat ng tumanggap sa Kanya. Sino yon? Sino po yan? Tayo yun. Amen. Now, what is the explanation of power outage? Ito ay halimbawa sa electrical. Power outage is the electric power domain. Especially in power transmission. Kaya kung minsan napuputol, nawawala dahil merong inaayos ang pelko. Dahil pumutok ang transformer. Amen ba? Especially in power transmission and distribution. A power outage usually refers to a partial or total loss. Is also a power interruption or failure in the supply of power. Ibig sabihin, kapatid, kaya pala feeling mo, yung Holy Spirit ay wala sa'yo because nai-interrupt ka doon sa mga bagay-bagay na ginagawa ng kaaway sa mga buhay natin, at yun ang pinapriority natin. In Deuteronomy chapter 8, 17, 18, ano sabi dito? He did all this so you would never say to yourself, I achieved this world with my own strength and energy. Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful. In order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestor with an oath. Hallelujah. With an oath. Amen. Yung pangako ng Panginoon, yung covenant niya kay Abraham sa mga Bible character, sa mga ancestor natin, naka-oath na yan even this day. Amen ba? Amen ba? Now, ang sabi dito, power outage in a biblical, meaning it can be a sign that you feel powerless in a certain situation or that you feel overwhelmed by the amount of power someone else over you. Sabi dito, power outage in dreams, unrepentance, unholiness, unrighteous living, it can be also a sign of spiritual awakening. Amen ba? So sa pamamagitan pala ng mga buhay natin, no, inililihis natin yung gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin at napa-priority yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat natin i-priority. Amen? Alam mo yon? Sabi nga ni Dr. Miles Mano, alam niyo ba yung mga excuses lang ginagamit ng kaaway yan? Itang, pa-check it na muna. Lord, di ka mo kung anak. Lord mo man. Di nila anak, Lord. Yan din ninanahan, Lord, anak. Meging dahilan yung maning anak niyan. Pastora, kasi ano mga pagatan, kasi nga na ako. Haro, hallelujah. Alam niyo yung mga ganon? Hiningi mo sa Panginoon, tapos, yung hiningi mo, siya din yung magiging hadlang. Sabihan mo sa katabi mo, huwag ganon. Amen? Ang sabi dito, may mga pagkakataon sa mga buhay natin. Ang sabi dito, you feel powerless. Why? Because yung mga nasabi ko kanina.
Hindi natin namamalayan, nagre-rebelde ka na pala sa Panginoon. Hindi natin namamalayan, meron ka ng pride. Because of your profession, because of your position, amen. Tandaan po natin, binibigyan ni Lord ng mga posisyon. Anuman, sa anumang larangan. Kapag ang bawat isa sa atin ay marunong magpasubmit, marunong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen ba? Amen ba? Amen. Ang sabi dito, how to deal the power of outrage in our lives. Paano naman natin? Kanina, ito yung mga causes. Meron tayong mga dahilan, no? Bakit nawawala yung apoy? Nawawala, napuputol. Yung daloy ng kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin because of that points na ibinigay ko. At meron ding ibinigay na mga causes. Now, sabi dito, how to deal the power outrage in our lives. Paano naman daw natin i-deal? Ready na ba kayo? Romans chapter 12:2. Do not copy the behavior and customs of this world. Ano daw yung di natin kailangan kopyahin? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into new person. Lahat ng mga new person dito magsabi ng praise God. God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Ito yung isang pamamaraan. Amen. Para hindi maputol yung feeling mo na parang hindi ka nag-uumapay, parang iniwan ka ng banal na spirito. Parang inihappy feel, Lord, because ang sabi dito, eto yung kailangan natin i-deal sa mga buhay natin. Sabi dito, sabi dito, the copy. Hindi copy ng mundo. Kopyahin natin. Sino po? Ang ating Panginoon. Ano sabi dito? We need to transform our mind. Ano pa? Our heart. Ang ating pag-iisip. Amen po ba? The way we think, the way we act, and the way we speak. Amen po ba? Sino po dito yung gusto talaga na, amen, yung hindi lang po araw ng linggo, cell group, tawag doon ka nag-uumapoy. Kahit araw-araw pwede. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw pwede. Amen. Amen. Hindi lang po sa evangelism, doon tayo pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Amen ba? Kahit anong oras pwede tayong mag-share ng salita ng Panginoon. Amen ba, church? Ang sabi dito, no, kailangan piliin daw po natin, don't lean in your own understanding and your own beliefs. Lean, ang sabi dito, in God's will, not yours. Amen. Which is God and pleasing, amen, and perfect. Sino po yon? Ang ating Panginoon. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 4:20. For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's power. Ano sabi dito? Sa kaharian ng Diyos, ang sabi dito ay not in words, hindi lang sa pagsasalita. Kailangan yung sinasabi mo ay nakikita sa mga buhay natin. Walk the talk, talk the walk. Amen ba? For the kingdom of God is not just a lot of talk. Sabi mo sa kadama, it's not just a lot of talk. May pagkakataong kailangan kang magsalita, lalo na pag nananalangin ka. Magbigkas ka. Amen ba? Pero meron naman pagkakataon na yung mga sinasabi natin na hindi naman nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, kailangan may tahimik. Yung kakatamong asbok. Amen po. And sabi dito, the way we think, the way we act, ang sabi dito, ang sabi dito, we need to live it by God's power. Hindi natin
kayang baguhin ang mga sarili natin. Amen? Alime, may kayo. In your own? No. Ang pwede lang magbago sa mga buhay natin si Lord. Amen. Kaya nga sabi kanina, sabi ni Lord sa Roma, wag niyong kopyahin. Kung ano yung nakikita niyo dito sa mundong ginagalawan natin. Sabi ni Lord, di ba? Ano sabi ni Lord? Ang tingnan daw natin kung ano yung na-witness natin kay Lord. Ano yung na-witness natin sa Panginoon? Ano yung na-witness natin sa Panginoon? God is love. Ano pa? God is good. Sabi ni Pastor Jing, sa mga unbeliever, ang lahat ng good ay hindi maganda sa kanila. Pero sa atin, lahat ng mga nananampalataya ay lahat ng mga bagay na ginagawa, may pagsubok ka man o may pinagdadaanan ka, mabuti pa rin si Lord. Amen? Nandyan ba kayo? And sabi dito, bawat isa sa atin, paano natin nawi-witness natin si Lord araw-araw sa Panginoon because we have an intimate relationship sa Panginoon araw-araw. Hindi lang sa araw ng youth service, hindi lang sa araw ng midweek service, hindi lang sa araw ng RRF. Church, yung intimate na relationship, the outreach na nagiging dahilan sa mga buhay natin because you have lack of priority, God in your life. Nawawala ka ng prioridad sa Panginoon. Sabi nga nung isang kapatid, busy tayo sa kingdom, pero wala tayong oras sa King. We are busy in the kingdom of God. Busy tayo sa kaharian, pero wala tayong oras sa hari ng mga hari. In what way? In what way? Paggising mo ng umaga, pagpasok ka na, kung yung pasok mo alas 7, anong oras mong i-adjust yung time mo sa Panginoon? Amen. At suko po ba kan? Then, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Conclusion. How many Christians are walking power outreach? Ilang mga porsyento ng mga believers na lumalakad doon sa kapangyarihan na feeling nila na wala sa kanila? How much of our frustrations, fears, discouragements, and defeats are really reflections of living in the energy of the flesh and not in the daily dependency of the Holy Spirit? Sabi dito, sa papaanong pamamaraan natin, doon sa mga frustration natin araw-araw, discouragement, defeats, na nagre-reflect, naglalarawan sa mga buhay natin. And sometimes, ang sabi dito, because of the flesh. Because itong katawang lupa na to, na madalas na sinusunod natin. At dahil sa pagsunod natin, dito sa katawang lupa na to, nagiging habit mo na. Yung mga bagay-bagay na inihahanda ng kaaway sa mga buhay natin. Actually, dagdagang kitang pinrich ng Pastor Jing. Itang face your enemy, sabi da, dun sa table. Diba? Kailangan may harapan. Naalala nyo, nung Last Supper ni Jesus. Pinrich kasi ni Pastor Jing yang nung Sunday. Isang revelation ang binigay ni Lord sa akin habang nagpipreach siya. Naalala, you need to face the giants, the circumstances, sabi ni Pastor Jing, storm ng buhay mo. Even you are in the table, in the midst, amen, ng mga buhay natin. Pinaalala ni Lord sa akin, nung Last Supper ni Jesus, andoon yung 12 disciples. Andoon yung kaaway niya, yung magbebenta sa kanya. Amen. Pwede niyang sabihin, ay, ning magbetray ka na ako. Pisali na ako, keng gintot pilak nini.
Di ba? At ano yung gesture, ano yung attitude ni ginawa ni Jesus? Anong ginawa niya? Pinulfill niya pa rin. Pinulfill niya pa rin. Bagamat nandun yung magbibitray sa kanya, yung enemy niya nasa harapan niya. But, pinulfill niya pa rin yung dapat gawin na pinapagawa ng amang nasa langit. Ano nangyari? Hinugasan ba yung paa? Hinugasan pa rin. Amen. So, po ba kayo? And sometimes, yung ina-act natin, amen, sa mga buhay natin, because of this flesh. Sabi ko kanina, kahit ikaw pwede may deliver ang sarili mo. In what way? May sekreto doon, meron akong sinabi sa inyo. Wag yung sabi doon, kamuta mong bandage. Kung titingnan tayo ni Lord ngayon, ano yung mga bandage, ano yung mga wounds na meron tayo. Kaya nga binigay niya yung Holy Spirit sa atin, para tayo din, no, ang mag-deliver doon sa mga ginagawa. Satan, wala nang kapamahalaan si Satanas sa mga buhay, inaalaw mo lang siya. Binibigyan mo siya ng pagkakataon na pumasok sa bawat isa sa atin. Pero kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon, pwedeng i-manipulate. Amen? Genesis 1:26. Tayo hinilikha ayon sa kanyang wangis. Binigyan tayo ng otoridad. Amen? Para cancelan yung mga bagay na gawa ng kaaway sa mga buhay natin. Now, bakit nakakapasok? Bakit nakakapag-penetrate? Binigyan mo ng pagkakataon. Binuksan mo yung pinto, binuksan mo yung bintana, kaya nakapamasok siya, at kapag nakapamasok siya, eto na yung matindi, nagiging habit na natin. Parang okay lang. At yoko po ba, Ken? Sabi dito, how much of our frustration, fears, discouragements, and defeats are really reflections of living in the energy of the flesh and not in daily dependence of the Holy Spirit. When we lose power of the home, sabi dito, pag nawala yung kuryente sa mga tahanan natin, ang daming aberyang nangyayari. Kunwari ngeni, madalumdum na, milako power, nang malyari kaya katakin. Kapaan And sometimes nagkaroon tayo ng fear, ang daming aberyang trabaho ang naaapektuhan. Ang sabi dito, we are utterly powerless to get it back and forced to wait. Sa ayaw mo, sa hinihintay mo. Ano-ano na yung mga ginagamit mo na mga pamamaraan para doon sa source, para magkailaw ka. Amen ba? Kapag namatay yung ilaw, di ba, meron tayong mga option na kinukuha yung mga emergency light. Sometimes yung mga cellphone natin. At kapag yung mga emergency light at yung mga cellphone natin nalobat, na hallelujah, gulong-gulo na tayo. Tama ba? Minanloko na kay sarili mo. Kakamuha na tayo kay impyerno. Why? Because we are not comfortable. Yung mga bagay na ginagawa mo, hindi mo nagagawa. Bakit? Kasi nga, na-aberya because of the power supply na naputol. Amen ba? Amen ba? Nandyan ba kayo? Ang sabi dito, kagaya din, amen, sa spiritual aspect ng buhay natin. Thankfully, sabi dito, that's not the case with the spirits. With the Spirit's power, thankfully, the moment we yield to Him in a humble reliance and obedient submission, the power is back. Amen. Sino yung mag-choose nun? Sabi ni Bible, sino yung mag-choose nun? Sarili mo. May pagkakataon na feeling mo, hapong-hapo ka, may pagkakataon na feeling mo parang wala kang gana sa trabaho, sa ministry, sa pag-aaral, hapong-hapo ka. May mga pagkakataon din sa mga ministry natin, merong mga ganun na sitwasyon.
Ano yung dahilan? Anong nangyari? Anong nangyari? Probinsyano na. Anong nangyari? Bakit nawala yung apoy na yon? Amen. Sino yung may kagagawan? Sisisihin mo yung katabi mo? Sisisihin mo yung katabi mo? Hindi. Sisisihin mo yung mga tao sa paligid mo? Sisisihin mo yung pastor mo? Sisisihin. Kasi, ang totoo niya ng problema tayo. Amen. Ang sabi dito, kapag nalaman na natin na yung apoy na yun ay nawawala, ang sabi dito, tayo din ang may kakayahan para bumalik yun. Amen. Amen po ba? Ano yung reason doon? Yung isipan natin kailangan magbago. Amen po. Amen ba? Kailangan natin baguhin yung pag-iisip natin. Amen. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Amen ba? Nakukuha ba natin? Hallelujah. Sabi dito, thankfully, the moment we yield to Him in a humble reliance, pagpapakumbaba. Amen. And obedient submission to Him, automatic, the power is back. Kapag bumalik ang power, lahat ng mga ginamit mong source, anong gagawin mo? Yung emergency light, anong gagawin mo? Sasaksak mo uli. Para magka-power. Para ma-recharge. May sikreto doon. Amen. Nawala yung apoy because of you, nasa sayo din. Kung papaano bumalik. Amen. How to deal that outage power na nawawala sa atin. Amen ba? Tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. We bless you. We worship your name, O God. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence, Lord. We bless your name. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon. Sige, magbigay tayo ng ilang mga minuto na pagkakataon sa Panginoon sa oras na to. Ang mensahe na to ay para sa atin. The Word of God, ang sabi dito, ay nagtutuwid. Amen. Ang salita ng Panginoon is magkabilay talim. Nasa sa atin yan, if we accept, amen, yung salita ng Panginoon na magtutuwid sa bawat isa sa atin. Sige po, magbigay tayo ng mga ilang minuto. Amen. Allow the Holy Spirit na makapangusap sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. We worship your name. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, Lord. Glorify thy name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you, Lord, for your presence, Jesus. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah to the King. Yes, Lord, kami nagpapasalamat sa gabing ito. Thank you, Lord, for your word, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. May mga pagkakataon, Panginoon, na break, Panginoon, napuputol, feeling namin napuputol yung daloy, Panginoon, ng kapangyarihan mo sa mga buhay namin. Because doon sa mga sitwasyon, Panginoon, Lord God, na pinagdadaanan namin, Lord God, na o-overwhelm kami, Panginoon, Lord, sa mga hidden agenda namin, na o-overwhelm kami, Panginoon, sa mga personal na activities namin, na o-overwhelm kami, na o-overthink kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa namin, Lord God, personal sa aming mga buhay, at madalas, Panginoon, nakakalimutan po namin mag-give time, Panginoon, sa iyong harapan to pray, to fellowship with you, O God. Lord, sa oras na to, patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy, Lord,
manumbalik, Panginoon, Lord. Katulad nung sinabi mo in Revelation chapter 2:4, yung unang pagmamahal, yung unang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, Lord. We confess and declare right now, God, Lord, na patuloy, Panginoon, Lord, na yumakap sa amin, Panginoon, yung pagmamahal namin sa iyo, at alam namin, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin, Lord, ay hindi nawawala. Ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay hindi napuputol, Panginoon. Bagkus, Lord, kami, Panginoon, ang humihiwalay sa iyo. Sa oras na to, Ama, Lord, patuloy namin, Lord, dinideklarahan, patuloy namin, Lord, kino-confess our mind, Lord, right now, God, in the name of Jesus, Lord. Kinakansela po namin, Panginoon, ang lahat ng mga behavior, Lord God, na hindi nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga behavior, Panginoon, nakikita po namin, Panginoon, dito sa mundong ginagalawan namin, Lord. Lord, inaalaw namin, Panginoon, renewing our mind, our hearts, oh God, sa oras na to, Ama. Hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng mga buhay namin, mga paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, kami lumakad, Panginoon. May pagkakataon, Lord, sa mga buhay namin. We have a wants. We have full of bandages, Panginoon. Lord, ang katawan namin, Panginoon, ay may mga karamdaman, Panginoon, Lord. Lord, not only literally, Panginoon, bagkus, Panginoon, our spiritual aspect. Sa oras na to, Ama, we confess and declare right now, God, the manifestation of your power, Lord, sa mga buhay ng iyong mga anak sa oras na to. We declare and decree right now, God, Lord, in the kingdom of God, not in words, but in power, Lord. Hayaan mo mag-reign, mag-rule, Panginoon, Lord, ang iyong kapangyarihan sa mga buhay namin mula sa aming kaisipan, sa aming mga puso, Panginoon, Lord, at ito, Panginoon, ay magmamanifest. We will witness the glory of God in our lives. We will witness, oh God, the goodness of God, truly the goodness of God in our lives. We will witness the fire of the Holy Spirit, Lord, na nasa sa amin, Lord, in the name of Jesus, Lord. Hubugin mo po kami, Panginoon, ayon, Panginoon, sa plano mo, not in our own way, Lord God, but your own way, Lord God, ang mapangyari sa mga buhay namin, Lord, in the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord, sa lahat po, Panginoon, ng mga dilema, sa lahat po, Panginoon, ng mga sitwasyon namin sa mga buhay. I declare and decree right now, God, the love of the Father, O God, ang pagmamahal ng aming Diyos, Ama. Lord, ang aming dinideklara right now, God, sa mga buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. Sa lahat po ng aming manonood, Lord, sa oras na to, we declare and decree right now, God, Lord, ang pagmamahal mo, ang pagyakap mo, Panginoon. Lord, himala, Lord God, sa mga buhay nila. Lord, I declare, oh God, kingdom power, kingdom manifestation, Lord, sa buong buhay, Panginoon, ng iyong mga anak. In the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. At Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, I declare your protection. We apply the blood of Jesus, Lord. We apply the blood of Jesus, Lord, right now, God, fully in our lives. Deliver us from evil, O God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Lord, Father, dinideklara ko, Panginoon, ang iyong mga anghel, ang siyang kasama namin, Panginoon. Habang kami, Panginoon, ay naglilingkod, habang kami, Panginoon, ay naririto sa mundong ginagalawan namin. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory, all the praises, all the honor. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah.